Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Andrea Jen Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo, Seminar Edition. At ngayong araw po ay July 9, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay New Covenant, Experience of the Holy Spirit. And meron ka bang quiet time with God? And yung scripture po natin ngayong araw is Acts chapter 1 verse 8. Then yung sabi po dito sa ating topic ngayon, sa concept po natin ngayong araw na New Covenant, Experience of the Holy Spirit. Under the New Covenant, the Holy Spirit is given not just to a few but to all believers permanently and powerfully. This began at Pentecost when the Spirit came upon the disciples in a new and transformative way. Now, at conversation, every believer receives the Spirit as a guarantee of salvation, empowering us to live holy lives, understand God's truth, and bear spiritual fruit. Unlike the Old Testament experience, this indwelling is personal, continuous, and existence to the Christian life. And yung scripture po natin, sabi po dito na Acts chapter 1 verse 8, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth." Sa Tagalog po, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihang pagbaba sa inyo ng Santong Espiritu. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. And yung teaching po natin, sabi po dito, ito po yung tatlong under the New Covenant. Sabi po dito, teaching number 1, the Holy Spirit's permanently indwelling is a distinct blessing of the New Covenant. Sabi po dito na yung Holy Spirit, ito po talaga yung permanently na nag-i-indwelling sa atin na tayo ay maging distinct doon sa mga blessings na natatanggap natin kay God sa nasabi po sa New Covenant. And teaching number 2, the Holy Spirit teaches and empowers every believers in order to bear the fruit of the Holy Spirit. Sabi po dito na yung Holy Spirit, ito po yung bigay ng ating Panginoon Diyos na nandun sa New Covenant na nagtuturo sa atin at nagpapalakas sa atin sa ating mga believers na in order na masunod natin yung dapat na pinapagawa sa atin ng Spirit, dahil ito po ay bigay ng ating or way ng ating Panginoong Diyos na i-obey natin siya. And teaching number 3, the Holy Spirit secures the victory of God's kingdom here on earth. Sabi po dito na yung Holy Spirit po, nasisecure po neto na tayo ay magtatagumpay, ang ating Panginoong Diyos ay magtatagumpay, ang kingdom niya po ay magtatagumpay dito sa earth at dadami. And application number 1, know God's plan for your life by listening to Him. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin na alamin po natin yung mga plano ng ating Panginoong Diyos para sa ating buhay at makinig po tayo sa Kanya, dahil nga po yung plano ng ating Panginoong Diyos ay laging magtatagumpay, sabi nga po. And application number 2, kneel first thing in the morning for empowerment. Sabi po dito na tayo ay pagkagising natin sa umaga, mag-kneel po tayo, lumuhod po tayo, unang-una na gagawin natin para po ma-empowerment natin yung Holy Spirit, na ma-empowerment tayo. Yun, magkaroon tayo ng magandang araw, yung maraming blessings galing sa ating Panginoong Diyos. And application number 3, keep in step with the Spirit and bear His fruit. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na i-keep natin yung mga steps na ginagawa natin with kasama ang ating Panginoon, Diyos, lalo na po yung binigay niya sa atin na Holy Spirit na ito po yung magtutungo sa atin sa way or dun sa fruit ng ating Panginoong Diyos. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.